Sa patuloy na pagtaas ng presyo ni Bitcoin, muling nagbigay ng babala itong si Ginoong Peter Schiff. Isa po siyang kilalang economist at kritiko ni Bitcoin. Ayon po sa kanya, may posibilidad na sirain ni Bitcoin ang US dollar. Hindi dahil ito ang magiging kapalit nito bilang global reserve currency, kundi dahil po sa posibleng pagkilos ng gobyerno ng US para i-adapt ito. Ang kanyang argumento, maaring magdulot ng economic bubble ang pagsuporta ng gobyerno kay Bitcoin na posibleng humantong sa pagbagsak po ng halaga ng dollar. Kaya ayan, nakikita po ni Ginoong Peter Schiff na si Bitcoin na dati ay tinuturing na speculative asset ay meron na pong kakayahang magdulot ng mas malaking krisis kung gagamitin daw ito bilang pangunahing asset ng bansang US. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, ano nga ba ang panganib ng US government adoption kay Bitcoin? Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, ang pinaka-critical na panganib ay ang paggamit po ng gobyerno ng US ng bagong imprint, yung pagpiprint ng pera upang bumili ng Bitcoin. Kaya sa ganitong sitwasyon ay meron pong pagtaas ng money supply. Kaya kung magpiprint po sila ng kung pag ang gobyerno po ng US ay magpiprint ng dollar upang pondohan ang malaking pagbili ng Bitcoin, ito po ay magresulta sa pagbaha ng supply ng pera at posibleng pagtaas ng inflation. Yan. Maliban po rito ay ang pagbuo ng economic bubble. Ang pagbili po ng gobyerno ng US ng Bitcoin ay maaari pong magpataas ng presyo nito. Hindi dahil sa natural na market demand, kundi dahil po sa artificial na suporta mula sa gobyerno. Ang ganitong bubble ay maaring bumagsak kapag nawala ang kumpiyansa ng mga investors. At maliban dito ay ang kawalan na rin ng kumpiyansa sa dollar. Ang aksyon na ito ay maaari pong magdulot ng pagbaba ng kumpiyansa or confidence ng global market sa dollar bilang pangunahing currency para sa international trade. Kaya sinabi po ni Ginoong Peter Schiff, kung gagamitin ng gobyerno ang $trillion para bumili ng Bitcoin, maaari pong masayang ang kayamanan ng bansa at mas lalo pang bumagsak ang dollar. Ayan. Ngayon ay paano naman po naiiba ang opinyon nitong si Ginoong Jerome Powell. Ayan. Habang si Ginoong Peter Schiff ay nagpahayag po ng malalim na pag-aalala, itong si Ginoong Jerome Powell naman, siya po ang chairman ng Federal Reserve, ay nagsabi na si Bitcoin ay mas maihahambing sa gold kaysa sa dollar. Ayon sa kanya ay si Bitcoin ay isang speculative asset na ginagamit bilang hedge laban sa inflation. Ngunit hindi ito direktang banta sa dominance ng dollar. Ang pananaw na ito ay nagpapakita na kahit na malaki ang papel ni Bitcoin sa modern financial market, nananatili pa rin ang dollar bilang pangunahing bagay ng global economy. Ngayon ay ano naman po ang plano ng Trump administration para kay Bitcoin? Yan, sinabi po ng dating Pangulong Donald Trump, yan dati, pero muli, yan siya po ulit ang nanalo ngayong sunod na uupo na Pangulo ng US. At alam naman po natin siguro lahat yan. Ang pagbuo po ng isang Crypto Advisory Council upang sila po ay lumikha ng isang National Bitcoin Reserve. At nakontent na po natin yan ng ilang beses yung plano ni Pangulong Donald Trump na gumawa ng Bitcoin Reserve. Ang plano po ay para sa government ng US na bumili ng Bitcoin taon-taon, kung saan ay posibleng pong makaipon ng hanggang 1 milyong Bitcoin. Yan. Habang mukhang ambisyoso po ang plano,
sinabi po ni Ginoong Peter Schiff na maaring magdulot ito ng financial instability. Yan, ang pagbenta po ng gold reserves, kung gagamitin po ng gobyerno ang mga gold reserves upang pondohan ang pagbili ng Bitcoin, maaari daw pong bumaba ang halaga ng gold sa market at mahila ang pagbaba ng seguridad ng dollar. At yan, maliban po dyan ay ang paglipat po ng global markets. Kapag itunulak po ng US ang paggamit ng Bitcoin bilang reserve asset, maaari pong makita ng ibang bansa na mas maaasahan si Bitcoin kaysa sa dollar, kung saan ay maaari pong magpabagsak sa global dominance ng dollar. Dagdag pa rito ay ang mga bansang miyembro ng BRICS, yan po ang Brazil, Russia, India, China at saka South Africa, ay aktibong naghahanap ng mga alternatibo sa dollar. Yan. Kung magtutulak po ang US ng ganitong Bitcoin-centric strategy, maaari pong mas lalo pang mabawasan ang paggamit ng dollar sa international trade. Ngayon ay ano po ang pwedeng mangyari kapag natuloy ang trend na ito? Ayan. Kung tama po ang babala ni Ginoong Peter Schiff, maaari pong maapektuhan ang US sa tatlong pangunahing paraan. Una ay ang pagbagsak ng dollar. Kapag nawala ang tiwala sa dollar bilang stable currency, maaari po itong humantong sa malaking pagbagsak ng US economy. Pangalawa ay pagtaas po ng global Bitcoin dominance. Si Bitcoin ay maaari pong mag-evolve mula sa pagiging speculative asset patungo sa isang tunay na global reserve currency. At pangatlo ay ang pagkakaroon po ng economic crisis. Ang isang malaking bubble sa presyo ni Bitcoin ay maaari pong magdulot ng parehong sitwasyon tulad po ng nangyari noong taong 2008 na isang financial crisis, ngunit sa mas malaking saklaw. Kaya ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Ayan, para sa atin, ang mga posibleng pagbabago sa global financial market ay magkakaroon po ito ng diretsyong epekto. Yan, tataas po ang volatility ng crypto market. Ang anumang galaw ng US government ay maaari pong magdulot ng mabilis na pagbabago sa presyo ni Bitcoin, kung saan ay maaari pong magbigay ng malaking kita o pagkalugi para sa ating mga Pinoy crypto enthusiast. Maliban rito ay ang pagbaba po ng halaga ng piso. Ayan, yung sariling ating pera na Philippine peso. Kapag humina po ang dollar, maaari pong maapektuhan ang foreign exchange rates na posibleng magdulot ng mas mahal na presyo ng imported goods dito sa Pilipinas. Yan, ang maliban dyan ay magkakaroon tayo ng mas malaking interest kay Bitcoin. Kung tuluyan pong maging dominant asset itong si Bitcoin, maaring mas dumami po ang mga Pinoy na mag-i-invest dito bilang alternative sa traditional na investments tulad po ng stocks o bonds. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang argumento po na ito ni Ginoong Peter Schiff ay isang mahalagang paalala sa mga investors na maging maingat sa mabilisang paglaki ni Bitcoin. Habang may posibilidad na magbago po ang papel ni Bitcoin sa global economy, nananatili po itong isang high-risk investment. Ang plano po ng US na magbuo ng Bitcoin reserve ay mukhang makabago. Ngunit, maaari pong magdala ito ng mas malaking panganib kaysa sa benepisyo, hindi lamang po sa US kundi sa buong mundo. Kaya para po sa mga Pinoy investor, ito po ay isang pagkakataon upang pag-aralan natin si Bitcoin ng mas malalim at maganda para sa posibleng pagbabago sa global economy. At yan, sa kabuuan ay ang diversification naman ng ating portfolio ang siyang tamang risk management na siyang magiging susi upang maprotektahan ang ating pinaghirapan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.